Nag-iisang ama si Marco, isang simpleng lalaki na nag-iisa sa buhay, na may isang anak na nag-aaral pa lamang sa elementarya. Matapos mawalan ng trabaho sa pabrika, kinailangan niyang humanap ng mas murang tirahan para sa kanila. Isang araw, natagpuan niya ang isang lumang apartment sa gilid ng bayan. Halos walang tao, may medyo kalat at amoy ng alikabo. Ngunit sa murang renta at tahimik na paligid, inisip niya na ito na ang kanilang bagong tahanan. Sa unang gabi, habang inaayos ang lumang sala at tinutulungan ang anak na mag-ayos ng kanyang kwarto, napansin ni Marco ang kakaibang tunog mula sa kisame ng kanilang bagong apartment. Parang may kumikinat na kahon, parang may bumabagsak na bagay. Sa kuryosidad, dahan-dahan niyang tinaasan ang lumang aparador sa sulok ng sala at natagpuan ang isang kahon na bahagyang natatakpan ng alikabo. May nakasulat dito, ipinagbabawal, huwag buksan. Ang puso ni Marco ay mabilis na tumibo. Alam niya na may lihim sa kahong ito, isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ngunit bilang ama, gusto niyang malaman ang katotohanan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at doon nagsimula ang kanilang kakaibang karanasan. Sa loob, may mga liham, mga lumang retrato, at isang maliit na kahon na puno ng susi. Bawat liham ay may mga detalye tungkol sa isang misteryosong pamilya na nanirahan sa apartment, higit 50 taon na ang nakalilipas. May mga liham na naglalahad ng mga sikreto ng nakaraan, mga kasaysayan ng pagtataksil, at mga pangyayaring nagdulot ng malalim na lungkot sa nakaraang mga naninirahan. Habang binabasa niya ang bawat liham, naramdaman niya ang bigat ng mga emosyon, galit, takot, at lungkot, parang narinig niya ang mga boses ng mga taong iyon. Ngunit isa sa liham ang nagtulak sa kanya sa bingit ng pangamba. May nakasulat dito na, kung mabubuksan mo ito, maghanda ka sa mga susunod na mangyayari. Ang lihim na ito ay hindi lamang magbabago ng nakaraan, kundi pati ng hinaharap mo. Hindi alam ni Marco kung tatakbo o haharapin ang nakatagong misteryo. Pero sa halip na matakot, nagpasya siyang alamin ang kabuuan. Mula sa mga liham, natuklasan niya ang mga lihim na kinasangkutan ng dating may-ari ng apartment, mga nawalang alahas, pagtataksil sa pamilya, at isang kwento ng pag-ibig na sinikap na itago. Bawat liham ay parang puzzle, at bawat piraso ay unti-unting nagpapakita ng mas malalim na sikreto. Habang sinusuri ni Marco ang lumang apartment, napansin niya na may mga kakaibang marka sa sahig, tila mga yapak ng tao na naglalaho sa wala. Minsang gabi, narinig niya ang mahinang boses ng isang babae na nagmumula sa kisam. Hindi niya alam kung ito'y guni-guni lang o talagang espiritu ng nakaraan. Ngunit alam niyang may kinalaman ito sa kahon at sa liham. Isang gabi, habang binabasa niya ang pinakahuling liham, natagpuan niya ang susi sa loob ng maliit na kahon. Susi, para sa isang maliit na kahon sa atik. Sa kanyang pag-akyat sa atik, damang-dama niya ang kaba ng puso niya. Dito niya nakita ang isang lumang baol na puno ng mga dokumento at larawan ng dating pamilya, pati na rin ang mga alahas na sinasabing nawala. Sa bawat dokumento, nabuo ang buong larawan ng nakaraan, isang kwento ng pagtataksil, panlilinlang, ngunit pati rin ng pag-ibig at sakripisyo. Hindi naglaon, natutunan ni Marco na ang lumang apartment ay may sariling kwento na nakatago sa loob ng mga pader nito. Ang bawat sulok ay may lihim, at ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay nagbago dahil sa pagtuklas na iyon. Sa huli, hindi lang siya nagkaroon ng kaalaman tungkol sa nakaraan, kundi natutunan din niya ang kahalagahan ng pamilya, ng pagtitiis, at ng katapangan. Sa huling eksena, nakatayo si Marco sa balkonahe ng lumang apartment, hawak ang isang liham, nakangiti habang tinitingnan ang anak na masaya at tahimik na naglalaro sa sala. Alam niyang kahit may mga lihim ang nakaraan, may pag-asa pa rin sa hinaharap, at siya ang tagapangalaga ng bagong kwento. Kung gusto mong malaman ang iba pang misteryo at kwento na magpapakaba at magpapaalala sa kahalagahan ng pamilya, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng mga lihim na nagtatago sa bawat sulok ng ating mundo. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Marco ang kanyang kuyusidad. Bawat sulok ng apartment ay muling ininspeksyon niya. Napansin niya ang kakaibang liwanag na pumapasok sa atik tuwing hapon. Parang may nagtuturo sa kanya ng landas. Sa tulong ng lumang susi, muling binuksan ang maliit na baol, at dito niya natuklasan ang isang lumang diary. Ang diary ay pag-aari ng isang babaeng nanirahan sa apartment, dekada na ang nakalilipas. Sa bawat pahina, isinulat niya ang kanyang takot at pangarap, ang mga lihim na hindi niya maibahagi sa sinuman. Natagpuan ni Marco ang isang pahina na nagsasabing may susi sa kaligtasan sa ilalim ng sahig ng sala. Dahil sa takot ngunit puno ng determinasyon, hinukay ni Marco ang sahig at natuklasan ang isang maliit na compartment.
Sa loob, may mga lumang alahas, pera, at dokumento na tila ipinagkatiwala sa susunod na tagapangalaga. Ang puso niya ay punong-puno ng kaba at saya, hindi lamang dahil sa materyal na yaman, kundi dahil sa kasaysayan na kanyang natuklasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam siya, parang may nagmamasid sa kanya. Minsang gabi, habang natutulog ang anak, narinig niya ang mahihinang hakbang mula sa atik. Umayo siya, hawak ang flashlight, at dahan-dahang umakyat. Wala roon maliban sa lumang baol at ang diary. Ngunit sa isang sulok, may napansin siyang maliit na larawan ng pamilyang iyon. At parang may lihim na nakangiti sa kanya. Ila sinasabi na natagpuan niya ang tamang tagapangalaga. Dahil sa kanyang pagtuklas, naisip ni Marco na ang bawat lihim ay may dahilan, at bawat lihim na natuklasan ay may aral. Natutunan niya minsan, ang nakaraan ay maaring magdala ng takot, ngunit maaari rin itong magbigay ng liwanag at pag-asa sa hinahara. Bago matapos ang araw, naglaan siya ng oras upang ipaliwanag sa anak ang kahalagahan ng pagiging matapang at responsable. Anak, sabi niya, ang mga lihim ng nakaraan ay hindi dapat ikahiya o katakutan. Dapat nating malaman at pangalagaan ito, dahil bahagi ito ng ating kasaysayan at kinabukasan. Sa huling eksena, nakatayo si Marco sa balkonahe, hawak ang diary at lumang larawan, habang ang anak ay naglalaro sa sala. Alam niya na ang kanilang bagong tahanan ay hindi lamang isang lugar para manirahan, kundi isang lugar ng kaalaman, misteryo, at pagmamahal. Gusto mo bang tuklasin pa ang iba pang misteryo at nakatagong kwento sa mga lumang bahay at apartment? Mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng mga lihim na matagal nang nakatago. Lumipas ang ilang linggo, at unti-unting naging bahagi na ng araw-araw nilang buhay ang misteryo ng lumang apartment. Si Marco ay patuloy na nagbabasa ng diary at liham. Sinusubukang buuin ang buong kasaysayan ng pamilyang nanirahan dito. Napagtanto niya na ang bawat lihim ay may koneksyon sa isa't isa. Mga alahas na nawala, mga pangarap na hindi natupad, at mga pangyayaring nagdulot ng takot at lungko. Isang gabi, habang natutulog ang anak, nakarinig si Marco ng mahinang pag-iyak mula sa atik. Dahan-dahan niyang tinungo ang pinagmumulan ng tunog, at natagpuan ang isang lumang kahon na nakatago sa likod ng dingding. Ang kahon ay may bagong lihim na nakasulat sa ibabaw. Ang susi sa lahat ng sagot ay nasa larawan. Sa loob ng kahon, may mga lumang larawan ng pamilyang iyon, at isang misteryosong mapa ng apartment na may markang X sa isang bahagi ng basement. Alam ni Marco na ito ang huling piyaso ng puzzle. Determinado siyang tuklasin ito, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa anak, upang malaman ang buong kwento. Pagbaba niya sa basement, ramdam niya ang malamig na hangin at kakaibang enerhiya. Sa lugar na iyon, natagpuan niya ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento, alahas, at mga liham na nagkukwento ng kabutihan, pagtataksil, at pag-ibig ng nakaraang pamilya. Ang bawat dokumento ay parang bumubuhay sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit hindi lamang kasaysayan ang natuklasan ni Marco. Sa isang liham, may nakasulat na babala, ang lihim na ito ay hindi para sa lahat. Alagaan ito ng may pag-iingat, dahil maaring baguhin ang hinahara. Napagtanto ni Marco na ang kanyang buhay at ang buhay ng anak ay konektado sa nakaraan. At ang bawat hakbang niya ay may epekto sa hinahara. Sa huli, habang nakatayo sa liwanag ng buwan, hawak ang isang lumang larawan at diary, napangiti si Marco. Alam niya na kahit may takot at lihim sa nakaraan, may pag-asa pa rin sa hinahara. Ang lumang apartment, na minsang tahimik at malungkot, ay ngayon puno ng kaalaman, misteryo, at pagmamahal. Lumipas ang ilang araw, at hindi na matakasan ni Marco ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya sa apartment. Minsan, habang inaayos ang sala, napansin niya ang mga lumang retrato na tila nagbabago ang posisyon. Isang retrato ng pamilya ang nakatitig sa kanya, at parang may ngiti na hindi niya maipaliwanag. Sa kagustuhang malaman ang buong katotohanan, muling binuksan ni Marco ang lahat ng lumang kahon at liham. Dito niya natagpuan ang isang liham na nakasulat sa kakaibang tinta, halatang matagal nang nakatago. Ang sulat ay mula sa huling nanirahan sa apartment, na humihiling na ang kanilang kwento ay maipasa sa isang taong may puso at tapang. Ang sulat ay naglalaman ng detalye tungkol sa isang lumang kahon sa ilalim ng sahig, na nagtataglay ng pinakamalalim na lihim ng pamilya, isang dokumento na nagkukwento ng pinagmulan ng kayamanan, mga kasaysayan ng pagtataksil, at lihim na pag-ibig na matagal nang itinago. Alam ni Marco na ito ang huling piyaso ng puzzle. Pagbukas niya sa kahon sa ilalim ng sahig, natagpuan niya ang isang bundle ng mga lumang dokumento, diary, at alahas. Ngunit sa gitna nito, may nakapaskil na liham na nagsasabing, ang tunay na kayamanan ay hindi sa ginto o alahas,
kundi sa mga aral na natutunan at pagmamahal na ibinahagi. Naiyak si Marco habang binabasa ang liham. Narealize niya na ang lahat na natuklasan niya ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati sa hinaharap niya at ng anak. Ang mga lihim ng apartment ay nagturo sa kanya ng katapangan, pagmamahal, at kahalagahan ng pamilya. Sa huling eksena, nakatayo si Marco sa balkonahe, hawak ang diary at lumang larawan, habang ang anak ay masayang naglalaro sa sala. Alam niya na ang lumang apartment, na minsang puno ng takot at misteryo, ay naging tahanan ng kaalaman, pagmamahal, at bagong simula para sa kanila. Kung gusto mong tuklasin ang iba pang misteryo at lihim na nagtatago sa bawat lumang tahanan, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang susunod na nakakakaba at nakaka-emosyonal na kabanata. Isang gabi, habang natutulog ang anak ni Marco, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa atik. Dahan-dahan niyang tinungo ang pinagmumulan ng tunog, hawak ang flashlight. Sa kanyang pag-akyat, nakita niya ang isang lumang kahon na dati hindi niya napansin. May nakasulat dito, huling lihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang dokumento, litrato, at isang maliit na kahon ng ginto na tila hindi natanggal sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lamang kayamanan ang natagpuan niya. May nakasulat na lihim na pahayag, isang kwento ng pagtataksil, sakripisyo, at pagmamahal na nagbago sa tadhana ng pamilyang iyon. Habang binabasa niya, naramdaman ni Marco ang bigat ng nakaraan at ang kapangyarihan ng mga desisyon ng mga naunang naninirahan. Napagtanto niya na ang bawat lihim ay may dahilan, at ang bawat natuklasang kasaysayan ay may aral para sa kanila. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang huling pahina, naramdaman niya ang malamig na hangin sa likod niya. Parang may presensya na nagbabantay sa mga lihim ng apartment. Dahan-dahan niyang tiningnan ang paligid, at sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang isang lumang retrato ng pamilyang iyon na tila nakatingin sa kanya. Ang ngiti sa larawan ay parang nagsasabi, "Ikaw ang bagong tagapangalaga ng aming lihim." Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Marco na ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito ay hindi lamang sa paghahanap ng kayamanan o sikreto. Ang pinakamahalaga ay ang pagtuklas ng aral mula sa nakaraan at ang pagmamahal at proteksyon sa anak. Ang lumang apartment, minsang puno ng misteryo at takot, ay naging simbolo ng kaalaman, tapang, at pagmamahal. Kung nais mong masaksihan ang kabuuan ng kwento at malaman ang pinakalihim ng lumang apartment, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang susunod na kabanata na puno ng sorpresa at emosyon. Ilang araw matapos ang huling pagtuklas ni Marco, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan sa apartment. Parang humihinga ang buong lugar, at ang bawat pader ay nagbubulong ng nakatagong kwento. Habang inaayos ang mga dokumento at alahas na natagpuan niya, napansin niya ang isang envelope na naiwan sa ilalim ng lumang karpe. Sa ibabaw ng envelope, nakasulat, "Para sa susunod na tagapangalaga, huwag buksan hanggang handa ka." Hindi nakatiis si Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at sa loob, may lumang liham na naglalaman ng pinakamalalim na lihim ng pamilya. Ang pamilyang nanirahan sa apartment ay nagtataglay ng kayamanang higit pa sa material na bagay. May lihim silang naipasa sa henerasyon. Isang alituntunin na nagbibigay ng proteksyon at swerte sa mga susunod na naninirahan. Ngunit ang pinakamalaking twist ay natuklasan niya sa huling pahina ng liham. May nakasulat na pangalan ng kanyang sariling pamilya. Ipinahayag ng liham na si Marco at ang kanyang anak ay may kaugnayan sa dating pamilya, na sila pala ang mga kahalili sa tagapangalaga ng lihim. Ang apartment ay hindi lamang basta lumang tirahan. Ito ay isang pamanang nakalaan sa kanilang pamilya mula pa sa nakaraan. Naiyak si Marco habang iniisip ang buong koneksyon. Ang bawat lihim, bawat diary, at bawat alahas ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi bahagi rin ng kanyang sariling kasaysayan. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material, kundi sa pagmamahal, tapang, at ang kakayahang ipasa ang aral sa susunod na henerasyon. Sa huling eksena, nakatayo si Marco sa balkonahe ng lumang apartment, hawak ang liham at diary, habang ang anak ay masaya at ligtas na naglalaro sa sala. Alam niya na ang kanilang buhay ay ganap na nagbago, hindi lamang sila nakatuklas ng lihim, kundi naging bahagi sila ng isang mas malaking kasaysayan na magbibigay sa kanila ng lakas at gabay para sa hinaharap. Kung nais mong maranasan ang bawat twist, bawat lihim, at bawat emosyon ng kwento ng lumang apartment, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang pinakabagong kabanata ng misteryo at pagmamahal na ito. Matapos ang malaking pagtuklas, unti-unting bumalik sa normal ang araw-araw ni Marco at ng kanyang anak. Ngunit sa bawat gabi, ramdam pa rin ni Marco ang presensya ng nakaraan sa apartment. Minsang gabi,
habang naglilinis ng attic, natuklasan niya ang isang maliit na kahon na dati hindi niya napansin, isang kahon na puno ng lumang susi at mga lumang tiket mula sa mga lumang tren at sinehan. Bawat tiket ay may nakasulat na pangalan at petsa, tila mga alaala ng mga taong dumaan sa apartment. Sa gitna ng kahon, may isang liham na nagmumungkahi na ang bawat piraso ng nakaraan ay may koneksyon sa kasalukuyan. Ipinapakita nito na ang apartment ay hindi lamang bahay, kundi isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga kwento at tadhana. Si Marco, bagamat nakakaalam na ng malaking lihim, ay napagtanto na may mas malalim pang misteryo na naghihintay. Ang bawat sulok ng apartment ay puno ng mga alaala at mensahe na maaaring gabayan siya at ang anak sa hinahara. Dito niya naisip na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa nakaraan o materyal na bagay, kundi sa kakayahang alagaan at ipasa ang mga kwento at aral sa susunod na henerasyon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang mga lumang larawan at diary, napansin ni Marco ang isang kakaibang marka sa dingding, parang simbolo o kode na hindi niya maintindihan agad. Alam niya na ito ang simula ng bagong misteryo. Ang apartment, na minsang tahimik at malungkot, ay patuloy na nagbibigay ng bagong katanungan, bagong lihim, at bagong pag-asa. Sa huling eksena ng kabanata na ito, nakatayo si Marco sa balkonahe, hawak ang lumang diary at liham, habang ang anak ay natutulog sa kanyang tabi. Alam niya na kahit tapos na ang unang kabanata ng lihim ng apartment, may mas maraming kwento pa na naghihintay sa kanila. At handa silang tuklasin ito, magkasama, bilang pamilya, kung gusto mong sumabay sa bawat bagong misteryo at lihim na natutuklasan sa lumang apartment, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang bawat nakaka-emosyonal at nakakakaba na kabanata na susunod. Ilang linggo matapos matuklasan ni Marco ang huling lihim ng lumang apartment, unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa lugar. Ang bawat sulok ay tila may sariling buhay, bawat peder ay may kwento. Minsang gabi, habang naglilinis sa attic, napansin niya ang isang maliit na pintuan na dati hindi niya napapansin. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at sa loob, natagpuan niya ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang journal, sketch, at mapa ng apartment. Sa gitna, may isang diary na tila bago, na may nakasulat, kung natagpuan mo ito, handa ka na sa susunod na yugto. Habang binabasa ni Marco ang diary, unti-unti niyang naunawaan na may mas malalim pang misteryo kaysa sa mga lihim ng pamilya. Ang apartment ay tila may kakayahang ipakita ang nakaraan at hinaharap, at ang bawat natuklasang lihim ay may epekto sa kasalukuyan. Sa isang pahina ng diary, may nakalarawan ng simbolo na katulad ng nakita niya sa dingding ng sala. Ipinapahiwatig nito ang isang susi sa isang nakatagong silid sa ilalim ng basement. Determinado si Marco na tuklasin ito, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang anak, upang maunawaan ang kabuuang kwento at matutunan ang aral na itinataglay ng apartment. Pagbaba niya sa basement, ramdam niya ang malamig at kakaibang enerhiya. Sa ilalim ng sahig, natagpuan niya ang isang kahon na puno ng lumang dokumento, alahas, at liham na nagkukwento ng kabutihan, pagtataksil, at pagmamahal ng mga dating nanirahan. Ngunit may natatanging lihim dito, isang piraso ng dokumento na nagsasabing may koneksyon ang kanyang pamilya sa nakaraan ng apartment. Napagtanto ni Marco na ang bawat hakbang niya sa apartment ay bahagi ng mas malaking kasaysayan. Ang bawat lihim, bawat simbolo, bawat diary ay nagtuturo sa kanya ng aral tungkol sa tapang, pagmamahal, at responsibilidad bilang ama at tagapangalaga ng kwento. Kung nais mong tuklasin ang bawat bagong lihim at misteryo ng lumang apartment, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang bawat nakakakaba at emosyonal na kabanata na susunod. Lumipas ang ilang linggo, at ramdam ni Marco na may kakaibang enerhiya sa buong apartment. Bawat gabi, may mga maliliit na galaw sa attic at basement na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang tinitingnan ang lumang diary, napansin niya ang isang pahina na dati hindi niya nabasa. Sa pahina, may nakasulat, ang susunod na hakbang ay matatagpuan sa ilalim ng sahig ng sala. Determinado si Marco, kasama ang anak, na tuklasin ito. Habang hinuhukay nila ang lumang sahig, natagpuan nila ang isang maliit na compartment na puno ng lumang kahon at envelope. Sa loob, may mga dokumento, larawan, at liham mula sa mga nakaraang nanirahan. Ngunit sa gitna nito, may isang envelope na may nakasulat, sa tunay na tagapangalaga. Nang buksan ni Marco, natagpuan niya ang liham na nagbunyag ng isa pang twist. Ang apartment ay may lihim na koneksyon sa kanyang sariling pamilya, na nag-ugnay sa nakaraan sa kasalukuyan at sa hinahara. Sa bawat dokumento at liham na nabasa niya, napagtanto ni Marco na ang tunay na kayamanan ay hindi sa materyal na bagay, kundi sa kaalaman, pagmamahal, at aral na maipapasa sa anak.
Ang lumang apartment, na minsang tahimik at misteryoso, ay naging simbolo ng koneksyon ng nakaraan at hinahara. Sa huling eksena ng kabanata na ito, nakatayo si Marco sa balkonahe, hawak ang diary at liham, habang ang anak ay naglalaro sa sala. Alam niya na bagaman natuklasan na nila ang maraming lihim, may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa kanila, at handa silang tuklasin ito, magkasama.